Life After Prison. By Silence You. Kabanata 11:21 hanggang 11:30. Pagkaalis ni Yuka sa villa, binigyan ni Sheila si Severin ng nagtatakang tingin. Severin, bakit mo na itanong yan? May elder ba na mas mataas ang natamong tagumpay kaysa kay Miss Yuka? Ngumiti ng mahina si Severin. Mas maganda kung ang hallmaster ang pinakamalakas sa hall. Kung hindi, ang hall ay madaling magkaroon ng problema kapag ang mga miyembro ay hindi tapat at nagkakaisa. Pagkatapos ng isang pause, nagpatuloy siya. Nung sabay kaming kumakain, medyo loyal. Pero parang medyo malakas ang natamong tagumpay ni Brody kaysa sa lahat ng miyembro sa bulwagan na hindi magandang bagay. Hindi siya isang elder. Kinakapatid lang siya ni Yuka. Nakita mo naman ang nangyari kanina. Hindi siya mapagbigay na tao at gusto niya si Yuka. Tumanggo si Sheila. Oo, mula roon, masasabi nating napakababa ng kanyang tolerance level at napakadali niyang madismaya. Tayo ay mga bisita nila na niregaluhan sila ng 30 milyong dolyar. Sa sitwasyon, hindi niya dapat sinabi ang mga bagay na iyon. Tumanggo si Severin. Oo, kaya nga dapat maging alerto at maingat tayo sa pakikitungo sa kanya. Noong umalis siya kanina, kitang-kita ko sa mga mata niya na hindi niya ito pakakawalan. Mas kinakampihan siya ng ilang matatanda. Kaya mas mabuting maglagay ng mga bantay kapag nandyan si Brody. Samantala, bumalik na si Yuka sa kanyang pwesto. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang Great Elder at Second Elder upang hanapin siya. Tumingin si Yuka sa mga matatanda at nagtanong. Kumusta ngayon si Brody? May sinabi ba siya sa inyo? Napangiti ng awkward ang Great Elder. Wala naman masyado. Hindi lang niya gusto si Severin. Sa tingin niya ay walang silbi si Severin lalo na kung paano siya nagpumilit na manatili dito pagkatapos bigyan kami ng malaking halaga ng pera. Nagtanong ng Second Elder. Yuka, alam mo ba kung ano ang sinusubukang gawin ni Severin? Nakita mo na ba talaga siya dati? Kilala mo ba siya? Kung hindi, bakit niya tayo bibigyan ng ganoong kalaking pera? Kumunat ang noo ni Yuka at pilit na ngumiti. Hindi ko rin alam. Marami na akong nakitang tao sa buhay ko at alam kong iginigiit lang niya na minsan lang niya akong nakita pero hindi ko lang matandaan kung kailan at saan ko siya nakita before. At saka, nandito lang siya para batiin tayo. Hindi naman natin siya pwedeng hilingin na umalis, di ba? Makakatulong din talaga sa atin ang perang binigay niya. Pagkatapos ng isang pagtugol, nagpatuloy siya. Oh, magkano pera ang natanggap natin ngayon? Sumagot ang Great Elder. Nakalkula ko at ito ay higit sa 700 milyong dolyar. Tumanggo si Yuka. Okay. Gamitin natin ang perang iyan para mabayaran ang 600 milyong dolyar na utang na hiniram natin sa bangko. Napakataas ng interes na sinisingil nila sa atin at hindi makabubuting umutang tayo sa kanila ng mahabang panahon. Kumunat ang noo ng Great Elder. Ngunit malapit nang bayaran ang perang hiniram natin sa Free Rebel Gang. Hinihimok tayo ng kanilang mga tao na bayaran ang pera. Bakit hindi natin bahagyang bayaran ang utang sa bangko at gamitin ang natitira upang bayaran ang Free Rebel Gang? Hindi ba mas mabuti iyon? Ang mga problema sa utang na iyon ay nagpasakit ng ulo kay Yuka. Malungkot siyang napabuntong hininga. Wala tayong pagpipilian. Kung mababayaran natin muna ang utang na inutang natin sa bangko, kahit papaano makakaipon tayo ng kaunting interes sa kalaunan, kailangan nating bayaran ito. Hahanap ako ng oras para kausapin si Gabriel tungkol sa utang natin sa Free Rebel Gang at hilingin sa kanya na tulungan kaming ipagpaliban ang petsa ng pagbabayad. Nakikinig sa kanya ang Free Rebel Gang. Gayunpaman, nag-aalala ang Great Elder. Ngunit sa palagay ko ay nagiging mas delikado para sa iyo na panatilihin ang relasyon sa pagitan mo ni Gabriel. Tinulungan kanya sa nakalipas na 2 taon ngunit talagang natatakot ako na isang araw, magbago ang isip niya. Kumunat ang noo ni Yuka at nag-isip. Huwag kang mag-alala. Alam ko kung ano ang sinusubukan mong sabihin. Pumunta ka lang at bayaran muna ang utang sa bangko bukas ng umaga. Mag-iisip ako ng paraan para harapin ang Free Rebel Gang. Ang ating bagong restaurant ay gumagana ng maayos at gayon din ang iba pang mga restaurant.
Ipagpatuloy natin ito para may pera tayong pambayad sa Free Rebel Gang sa mga susunod na taon. Huminto siya saglit. Dahil dito na namamalagi si Severin, susubukan kong makihalubilo sa kanya. Kung ano man ang mangyari, kahit papaano pwede pa rin tayong humingi sa kanya ng pera. Napabuntong hininga ang Great Elder. Nangungutang sa ibang tao para mabayaran ang utang. Iyan lang ang solusyon na mayroon tayo sa ngayon. Kailan ito matatapos? Muling bumantong hininga si Yuka. Sigurado akong darating ang araw na iyon. Hindi natin ginustong mapunta sa ganitong sitwasyon. Ang swerte ay wala sa aming panig nang masunog ang aming bagong tatag na pabrika. Mula sa araw na iyon, pumasok kami sa isang krisis at nagkautang sa maraming tao. Oo, hanggang ngayon, iniisip ko pa rin na may mali sa sunog. Eksaktong nagsimula ang una na malapit na kaming maghatid ng mga paninda sa customer. Napakahinala ng timing. Malungkot na sabi ng Great Elder. Sa nakalipas na 2 taon, hindi sila sumuko sa pag-iimbestiga sa dahilan sa likod ng sunog. Gayunpaman, sinunog ng apoy ang lahat at wala silang mahanap na anumang ebidensya. Saglit na nagkwentuhan silang tatlo hanggang sa makita ng matatanda na oras na para umalis sila. Sa mga sandaling ito, medyo nahihilo si Yuka dahil medyo marami na siyang nainom. Umupo siya sa sofa at kinusat ang pagod niyang mga mata. Nang malapit na siyang umakyat sa kwarto niya para umidlip, nagpakita sa kanya si Brody. Nalungkot ang mukha niya nang makita siya. Brody, bakit ka nandito? Alam mo ba kung gaano kakawalang ingat kanina? Wala tayong alam tungkol kay Severin. Ano ang mangyayari kung talagang napakalakas niyang tao? Ito ay hindi isang matalinong hakbang para saktan siya. Tiningnan ni Brody ang sexing mahabang legs ni Yuka at napalunok. Kaagad, napagtanto niyang hindi ito ang tamang pagkakataon para gawin iyon. Paumanhin niyang sabi, Yuka, pasensya na. Alam kong ngayon lang ako naging walang ingat ngunit sinubukan ko lang na protektahan ka. Hindi ko ginustong pagsamantalahan ka niya. Napangiti si Yuka. Alam kong mabuti ang ibig mong sabihin ngunit hindi mo dapat gawin iyon sa sandaling iyon. Ngumiti si Brody. Oo, alam kong mali ang ginawa ko. Pagkatapos noon ay muli niyang hinangaan ang katawan ni Yuka na naging dahilan ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Sa huli, nagpasya siyang lapitan si Yuka at hawakan ang kamay ni Yuka. Yuka, ang tanging dahilan kung bakit ako nagkakaganyan ay dahil sa iyo. Mahal kita at kaya ko sinasabi ang mga bagay na iyon kay Severin. Tinakat nito si Yuka. Bagamat alam niyang may nararamdaman si Brody para sa kanya, hindi ganoon din ang nararamdaman niya. Sa buong buhay niya ay tinatrato lang niya si Brody bilang kanyang kapatid, isang taong nag-aalaga sa kanya na parang isang pamilya. Kaya naman, naging malayo rin siya sa kanya. Dahil dito, hindi niya inaasahan na ngayon ay aaminin ni Brody ang kanyang pagmamahal sa kanya. Nagtatakang binawi niya ang kamay niya at sinabing, Brody, anong pinagsasabi mo? Stepbrother kita at palagi kitang nakikita bilang kapatid. Paano mo nasasabi sa akin yan ngayon? Sumagot si Brody. Sa simula, hinangaan ko ang iyong personalidad at naisip ko na baka pagod na pagod ka sa pagpapatakbo ng bulwagan na ito ng mag-isa. Kaya gusto kitang tulungan at kumuha ng ilang pasanin mula sa iyo. Gusto ko talagang maging kapatid mo at protektahan ka. Pagkatapos ng ilang sandali, naging emotional siya. Pagkatapos na gumugol ng mas maraming oras sa iyo, na-realize ko na in love ako sa iyo. At iniisip ko rin na mahal mo rin ako. Perpektong tugma tayong dalawa. Lumapit siya at hinawakan muli ang kamay ni Yuka. Yuka, pwede bang maging tayo na lang dalawa? Huwag kang mag-alala. Aalagaan kita ng buong puso at paprotektahan kita. Magtulungan tayo at gawing mas malakas at mas malaking bulwagan ang Taurus Hall. Sa sobrang takot ni Yuka ay napaatras siya ng 2 hakbang at mabilis na binawi ang kamay niya. Brody, mangyaring kumilos ng maayos sa iyong sarili. Parang kapatid lang talaga ang tingin ko sa'yo. Kaya kung magpanggap na walang nangyari at umaasa akong hindi mo nasasabihin ang mga bagay na ito kailanman. Kung matatanggap mo, baka pwede pa tayong magtulungan gaya ng dati. Patuloy kitang iisipin bilang kapatid at pinagkakatiwalaang partner. Partner.
Ngumisi si Brody. Ayokong maging partner lang kita. Yuka, tanggapin mo naman ako. Mahal na mahal kita. At least mas maganda ako kay Gabriel sa matandang iyon, di ba? Habang nagsasalita siya, mas lalo siyang naging emosyonal. Isang malaking hakbang pasulong ang ginawa niya para yakapin si Yuka at gusto siyang halikan. Bitawan mo ako. Natakot si Yuka sa kanyang aksyon. Napasigaw siya ng malakas. Bigla niyang ginalaw ang kanyang katawan at isang malakas na puwersa ang lumabas sa kanyang katawan. Ang biglaang pag-atake ay nagpal-ayes kay Brody mula sa kanya. Nang bumangan siya sa sahig, namumula ang kanyang mga mata. Tinitigan niya ng masama si Yuka. Yuka, ano ang ibig sabihin kong ito? Sinasabi mo bang mas magaling si Gabriel kaysa sa akin? Ano bang maganda sa kanya? Ilang beses ka lang ba niyang tinutulungan? Pumapayag ka ba talagang ligawan niya dahil lang sa guardian siya ng Free Rebel Gang? Nakangisi niyang pagpapatuloy. Yuka, seryoso ako dito. Gusto talaga kita. Tanggapin mo naman ako. Tsaka marami na rin akong naitulong sa'yo. Mas higit pa sa ginawa ni Gabriel. Habang nagsasalita siya, mabilis siyang tumakbo papunta kay Yuka. Sa isip-isip niya, naniwala siyang si Yuka ay nakipagsiping na kay Gabriel noon. Kaya naman, napagdesisyonan niyang kahit anong mangyari ay tatanggapin siya ni Yuka ngayon. Kahit tumanggi si Yuka, pipilitin niya itong matulog na kasama niya. Hindi sumagi sa isip ni Yuka na iisipin ni Brody na siya ay isang ganoong klase ng babae. Nang subukang yakapin ulit siya ni Brody, nakaramdam siya ng galit kaya sinampal niya ito sa mukha. Brody, hindi ko alam na isa ka palang bastos. Sinabi ko na sa'yo na ayoko sa'yo at walang nangyari sa amin ni Gabriel. Ang mga narinig mong chismis ay hindi totoo. Hindi ako kagaya ng iniisip mo sa akin. Nakikipag-usap ako sa kanya dahil iyon sa hall. Ngunit nanunumpa ako na hinding-hindi ko ipagpapalit ang katawang ko para lamang sa pera. Galit na pinandilatan ni Yuka si Brody at nakaramdam ng pagkadismaya. Hindi niya akalain na pipilitin siya ni Brody na tanggapin siya. Ang sampal ay nakadagdag lang ng pagkadismaya kay Brody. Galit na sinabi niya, Yuka, itigil mo na ang pagpapanggap. Sa tingin mo ba hindi ko alam kung anong klase kang babae? Tinatanggihan mo bang matulog kasama ako dahil wala na akong maibibigay sa'yo? Wala akong pakialam sa iniisip mo. Matutulog kang kasama ako. Tapos ang usapan. Itinaas niya ang kanyang kamay sa espiritual na enerhiya na gumagalaw sa paligid ng kanyang kamao. Brody, kapatid talaga ang tingin ko sa'yo. Nanumpa tayong maging magkapatid. Paano mo ito magagawa sa akin? Tumingin sa kanya si Yuka na may pagkadismaya. Hindi niya inaasahan na darating ang araw na pipilitin siya ni Brody na matulog sa kanya. Kung gayon, gagamit ako ng puwersa ngayon. Dahil lumalaban si Yuka, nagpa siya si Brody na saktan siya hanggang sa puntong hindi na niya kayang ipagtanggol at ipaglaban ang sarili niya. Gusto niyang makasigurado na si Yuka ang susuko sa kanya, dahil iniisip niyang, sinusubukan niyang kumilos na parang isang babae. Iniangat niya ang kanyang kamao at humakbang patungo sa kinaroroonan ni Yuka para bigyan siya ng suntok. Bastos. Napaka hindi inaasahan. Sa sandaling ito, ang pag-uusap nila ni Severin ay pumasok sa kanyang isipan. Binalaan siya ni Severin na mag-ingat kay Brody lalo na't hindi miyembro ng Taurus Hall si Brody at malakas ang kanyang natamong tagumpay. Lumaban ng suntok si Yuka. Gayunpaman, si Yuka ay mas mahina at pagkatapos ng banggaan, siya ay pinalayas. Ikaw. Nagngangalit ang ngipin ni Yuka at galit na sabi. Brody, maaaring mas mahina ako sa'yo pero siguradong lalapit ang mga elder kapag narinig nila tayong nag-aaway. Magkakampihan kami at hindi mo kami matatalo. Sa hindi inaasahan, hindi iyon natakot kay Brody. Ngumisi siya. Bago ako pumunta dito, nakipag-inuman muna ako sa kanila. Binuhusan ko sila ng gamot na pampatulog at pupusta ako na sila ay mahimbing na natutulog ngayon. Inutusan ko na rin ang dalawang lalaki na bantayan ang pinto at sinabihan silang huwag sumama kahit may marinig sila. Hulaan mo, sila ang mga pinagkakatiwalaan ko. Kaya Yuka, walang paraan para makatakas ka at ipapakita ko sa iyo kung gaano kalakas. Kabanata 11:25.
Brody. Hindi ko alam na gagaw ka pala. Galit na nagngangalit si Yuka. Ang mga nangyayari ngayon ay lubos na sumabog sa kanyang isipan. To think na inisip talaga ni Brody na makukumbansi niya itong matulog sa kanya. Nang hindi iyon gumana, nagbago ang kanyang ugali, at sinubukan siyang pilitin. Hahaha. Oo, torpe ako. Ganyan talaga ako. Tumawa ng malakas si Brody. Mas mabuting makinig ka sa akin. Kahit papaano, maaari tayong magpatuloy na maging magkaibigan at matutulungan pa kita. Tanggapin mo man ako o hindi, sasamahan mo pa rin akong matulog. O ang pinakamasamang bagay na maaaring mangyari ay patayin ka at ang mga elders at kunin ang Taurus Hall. Naiintindihan mo ba, ikaw? Hindi alam ni Yuka na si Brody ay isang walang hiyang haltak na gagamit ng Taurus Hall para pagbabantaan siya na hinawakan niya ang kanyang kamay. Bilang isang taong laging nakakaalam kung alin ang pinakamahusay na pagpipilian, nahihirapan siyang pumili ngayon. Kung hindi siya sumuko kay Brody o nakahanap ng paraan upang malutas ang usapin ngayon, iyon na ang magiging katapusan ng Taurus Hall matapos siyang halayin ni Brody at patayin ang mga matatanda. Pagkatapos ng huling laban, parang hindi nalalayo si Brody sa pagiging level 5 Warrior King. Hinding-hindi niya siya matatalo. Hindi ka ba natatakot na baka marinig tayo ni Severin na nag-aaway at lumapit siya para tingnan? Nakatira siya sa katabi kong Villa. Mabilis na nag-isip si Yuka. Humalaklak si Brody. Hahaha. Iyong mga mayayaman na bata lang ang bahala sa paghahanap ng mas magagandang babae na makakasama nila. Tsaka dinala niya ang isa sa kanya. Sa tingin mo ba darating siya para iligtas ka? Kahit na may mga natamong tagumpay ang mga tulad niya, hindi sila malakas. Hindi siya papasukin ng mga tauhan ko. Kung lalapit man siya, papatayin ko na lang siya. Kahit kailan hindi ko siya nagustuhan. Gaya ng inaasahan, walang imak si Yuka pagkatapos noon. Isa pa, napansin ni Brody na kinakagat niya ang kanyang labi dahil sa kaba. Alam niyang ito ang gagawin ni Yuka kapag sinusubukan nitong lampasan ang lahat ng mga kalamangan at kahinaan. Sa katunayan, si Yuka ay walang anumang pagpipilian ngayon. Ayon sa personalidad ni Yuka, pipiliin niyang isakripisyo ang kanyang sarili, lalo na kapag kailangan niyang pumili sa pagitan ng buhay ng mga elders, kapakanan ng Taurus Hall, at isakripisyo ang sarili para matulog kasama si Brody. Matibay ang paniniwala ni Brody na pipiliin niyang matulog kasama siya upang iligtas ang mga elders at Taurus Hall. Tanggapin mo na lang ang kapalaran mo. Mas makakabuti para sa ating dalawa. Tumawa ng malakas si Brody. Pagkatapos nito, lumakad siya, inalis ang espiritual na enerhiya mula sa kanyang kamay, at niyakap si Yuka mula sa likuran. Ang mahinang amoy mula sa katawan ni Yuka ay nagpasigla kay Brody kaya bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa wakas, matutulog na siya sa babaeng pinaglalawayan ng lahat. Nahirapan si Yuka na tanggapin ang sitwasyon. Alam niyang hindi niya matatalo si Brody at kung susubukan niyang lumaban, parehong nasa panganib ang kanyang buhay at ang mga matatanda. Bitawan mo ako. Gayunpaman, hindi niya napigilan ang sarili na makaramdam ng disgusto nang yakapin siya ni Brody. Natural, nagsimulang magpumiglas ang katawan niya. Hahaha. Tanggapin mo na lang. Alam mo na ang mangyayari kung lumaban ka. Mas naging matapang at mas mayabang si Brody nang mapansin niyang hindi nanlaban si Yuka gaya ng inaasahan. Bitawan mo siya. Biglang pumasok sina Severin at Sheila. Kabanata 11:26. Paano ka nakarating dito? Laking gulat ni Brody nang makita niya sina Severin at Sheila, sabay na pumasok sa villa. Ngumiti si Severin. Paano ako nakapasok? Ibinaba ko lang ang dalawang lalaking iyon at pumasok dito. Sige. Dahil nagpakita ka, gagawin ko ngayon ang huling araw na mabubuhay ka. Sinama ng masamang tingin ni Brody si Severin. Mapapatay na kita sa wakas. Agad namang tumakbo si Yuka at tumayo sa harap ni na Severin at Sheila. Nagbabala siya. Severin. Nilagyan niya ng gamot na pampatulog ang mga elder ko. Umalis ka na. Problema ito ng Taurus Hall. Hindi mo kailangang isali ang iyong sarili. Ngumiti si Brody. Oh my God. Yuka, mahal, talagang napakabait mo.
Gagawin mo ba akong kaaway dahil binigyan ka ng malaking pera ng lalaking ito at gusto mo siyang protektahan para doon? Muli siyang tumawa. Matulog ka na lang kasama ko. Ibibigay ko sa'yo ang pera kapag mayaman na ako. Gusto mo bang isulat ko ang IOU na tala? Napakamukhang pera mo, Brody Wagner. Gusto kitang patayin. Hindi na kinaya ni Yuka. Wala sa kanyang pinakaligaw na panaginip na sasaktan siya ni Brody at insultuhan siya ng husto. Sa lahat ng oras, akala niya ay isa si Brody sa mga taong nakakaunawa sa sitwasyong kinalalagyan niya. Ang mga kilos at salita ni Brody ay labis na ikinadismaya niya. Itinaas niya ang kanyang kamao at tinakpan ito ng espiritual na enerhiya. Walang imak na segundo, sumugod siya at sumigaw ng galit. Mountain Stomping Fist. Naglabas siya ng suntok at isang dosenang mga ilusyon na bundok na nilikha mula sa espiritual na enerhiya ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang mga ilusyonaryong bundok na iyon ay mukhang surreal at sila ay umaakyat patungo kay Brody. Sa tingin mo matatakot ako nito? Ngumuso si Brody. Itinaas niya ang kamay niya at naglabas ng suntok. Asteroid Fist. Biglang lumitaw ang isang humongous illusory fist. Diretso itong bumaril kay Yuka na parang asteroid. Isang malakas na tunog ng pagsabog ang lumitaw. Sa sumunod na segundo, natalo si Yuka sa pag-atake ni Brody at pinalipad na parang sirang saranggola. Parang mahina ang mukha niya at hindi stable ang paghinga niya. Lumipad sa hangin si Severin, iniligtas si Yuka sa pamamag-aita ng paghawak sa kanyang baywang, at lumipad pabalik ng kaunti bago ligtas na lumapag sa lupa. Napatingin si Yuka kay Severin. Sa pagkakataong iyon, sobrang nahihiya siya dahil dumating ang gwapong lalaking ito para iligtas siya. Masyado na siguro siyang nanood ng soap opera at ang tumatakbo sa isip niya ay ang lahat ng mga storya kung saan napunta ang bida sa Rikyo at nauwi silang magkasama. Ano man ang lahat, si Severin ay mukhang sobrang gwapo at kaakit-akit sa oras na iyon. Napatulala si Yuka nang siya ay nasadyep. Nang sa wakas ay nakabalik na siya kanyang pag-iisip, ibinaba niya ang kanyang mga paa sa lupa at nahihiyang sinabi. Severin, bakit hindi mo paalisin si Sheila dito? Titigil na ako sa paghabol sa'yo. Hahaha. Akala mo matatalo mo pa ako. Tumawa ng malakas si Brody. Yuka, kung tatakbo ka ngayon, may pagkakataon kang mabuhay. Pero sa totoo lang payag ka talagang manatili at mag-abala ng oras para iligtas itong 2 taong kakilala mo lang. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang tumatakbo sa utak mo. Hindi sumagi sa isip ni Severin na napakabuting tao ni Yuka na mas piniling manatili at mag-abala ng oras para makatakas sila ni Sheila. Sa kabila nito, alam ni Severin ang pagkakaiba sa pagitan ni Yuka at Brody. Miss Yuka, huwag kang mag-alala. Napakalakas ni Severin. Hindi niya hahayaang mabuli ka ng hamak na iyon. Ngumiti si Sheila, lumapit, at hinawakan ang kamay ni Yuka. Kahit na pagkatapos ng assurance na ibinigay ni Sheila, sumimangot pa rin si Yuka dahil hindi niya alam kung nambobola o nagsasabi ng totoo si Sheila. Total, laging bulag ang sinasabi ng mga umiibig. Siguro sa mata ni Sheila, si Severin ang pinakamalakas. Ngumiti si Severin at umabant ng 2 hakbang. Miss Yuka, huwag kang mag-alala. Kahit ano pa ang sabihin mo, isasama ko ang sarili ko sa bagay na ito ngayon. Dahil hindi ako tagalabas gaya ng iniisip mo. Dahil ito ay problema ng Taurus Hall, hindi ako tatabi na lang at walang gagawin. Pagkatapos noon ay inilabas ni Severin ang singsing at isinuot sa kanyang daliri. Napangiti siya. Sigurado akong makikilala mo ang singsing na ito. Napatingin si Yuka sa singsing at biglang nanginig ang katawan at namumula ang mga mata. Matapos ang lahat ng mga taon ng paghihintay, sa wakas ay nakita niya muli ang singsing. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, isang binata ang suot nito imbes na ang matandang nakita niya noon. Ikaw. Ikaw ang Supreme Leader ng Draco Deus Temple. Matapos ang ilang sandali, lumuhad si Yuka. Bumangon ka na Miss Yuka. Nasa iisang team tayo. Dir-diretsong naglakad si Sheila para itayo si Yuka ng tuwid. Ang Supreme Leader ng Draco Deus Temple. Sa oras na narinig ni Brody na umawang ang bibig niya at nakakatakot ang mukha niya. Sinabi sa kanya noon ni Yuka ang tungkol sa Draco Deus Temple.
Sinabi pa niya na hahanapin sila ng Supreme Leader balang araw at pagdating ng araw na iyon, anumang krisis na kinakaharap ng Taurus Hall ay malulutas. Kaya naman tumanggi si Yuka na palitan ang pangalan ng bulwagan. Hindi ba matandang lalaki ang Supreme Leader? Bakit sinasabi niyang siya ang Supreme Leader? Pagkatapos ng ilang pag-iisip, tumingin si Brody kay Severin na maraming katanungan sa kanyang isipan. Ngumiti si Severin. Dahil ipinasa sa akin ito ng aking master. Kaya, ako na ang bagong Supreme Leader ngayon. Hahaha. Malamang matatakot ako kung ang iyong master ang sumulpat dito. Napakabata mo at base sa paraan ng iyong pananalita, sa palagay ko hindi ka masyadong malakas. Wala akong pakialam kung ikaw ang Supreme Leader o kung ano mang kalokohan. Pupusta ako na Draco Deus Temple ay isa lamang maliit at mahinang organisasyon. Ngumisi si Brody. Gayunpaman, talagang kinakabahan siya. Sinabi niya iyon para subukan lang kung ihahayag ni Severin kung gaano siya katatag. Isang sugal ang kinuha niya para tingnan kung nambobola si Severin. Pagkarinig nun ay napangiti si Severin. Hahaha. Hindi ikaw ang magdedesisyon yan. Kahit papaano, siguradong pagsisisihan mo kung susubukan mong guluhin ang Draco Deus Temple. Pagkatapos noon, hindi na mapakali si Severin na makipag-usap pa kay Brody. Humakbang siya at nagpakawala ng malakas na vibe. Kaagad, lumitaw ang isang malaking espiritual na kalasag sa enerhiya at pinrotektahan siya. Ano? Isa ka talagang level 9 Warrior King. Nanginginig ang boses ni Brody at parang natakot ang mukha niya nang makita ang spiritual energy shield. Oo, samantala, gamaan ang loob ni Yuka at alam niyang narito ang tulong. Nang makita niya ang Draco Deus Ring, mabilis niyang naisip na mataas ang kakayahan ni Severin. Kahit papaano, mas malakas siya kaysa sa kanya. Hindi niya alam, mas malakas siya kaysa sa kanya. Pasensya na. Patawarin mo ako. Noong una, sinubukan ni Brody na lumaban. Nang maglaon ay nalaman niya, ang kanyang paggalaw ng katawan ay naging pinaghihigpitan at hindi niya magagamit ang kanyang espiritual na enerhiya nang ilagay ni Severin ang kanyang kamay sa kanyang leeg upang sakalin siya. Sa loob ng isang segundo, hinigpitan ni Severin ang pagkakahawak para mabali ang ulo ni Brody sa katawan ni Brody na ikinamatay ni Brody. Oh my God! Napakalakas niya. Laking gulat ni Yuka kaya tinakpan niya ng kanyang mga kamay ang kanyang nakabukang bibig. Hindi niya akalain na madaling mapatay ni Severin si Brody sa loob ng ilang segundo nang walang kahirap-hirap. Kung tutusin, alam niyang hinding-hindi niya matatalo si Brody kung patuloy niyang lalabanan si Brody. Tinabi ni Severin ang katawan ni Brody at sinabing, "Magagalit ka ba sa pagpatay ko sa kanya? Alam kong kinakapatid mo siya." Pilit na ngumiti si Yuka. Siya ay isang ipokritong haltak. Kung hindi ka dumating upang iligtas ako, papatayin niya ako at sakupin ang Taurus Hall. Kaya bakit ako magagalit sa iyo? Napatingin siya sa katawan ni Brody at nakaramdam siya ng sama ng loob. Hindi ko lang talaga alam na ganito pala talaga si Brody. Sa tingin ko, masasabi mo kung mabuti o masama ang isang tao base sa kanyang hitsura. Samantala, nadiskubre ng mga miyembro na may patrol duty ang dalawang lalaking sugatan na nakahandusay sa harap ng villa ni Yuka. Mabilis silang tumakbo at nagtanong, "Miss Yuka, anong nangyari?" Nagtagal si Yuka para ipaliwanag sa kanila ang lahat at nagturo. "Kumuha ka ng mas maraming tao at dalhin ang bangkay ni Brody." Sumagot ang isa sa mga miyembro habang nagtanong, "Yes, ma'am. Paano po yung dalawang lalaki na nakahiga sa labas?" Nakipagsabuatan ang dalawang iyon kay Brody. "Patayin sila." Nagtatampo ang mukha ni Yuka habang galit na sabi, "Oo, Miss Yuka." Agad namang lumabas ang dalawang miyembro. Nang sila na lang ang natira sa villa, nakangiting nagpaliwanag si Severin. "Hindi namin ibinunyag ang aming pagkakakilanlan dahil gusto naming makita kung ano ang kasalukuyang sitwasyon ng Taurus Hall at mas makilala pa ang tungkol sa Taurus Hall." Tumanggaw si Yuka. "Sa kabutihang palad, ginawa mo iyon. Kung hindi, hindi ko malalaman na si Brody ay isang kasuklam-suklam na tao." Tumanggaw rin si Severin. "Talagang nag-alala ako nang malaman kung hindi siya miyembro ng Taurus Hall at mas mataas ang kanyang natamo kaysa sa iyo."
Gayunpaman, ang lahat ng pinag-aalala ko ay talagang nangyari sa huli. Pilit na ngumiti si Yuka sa kanyang mukha. Supreme Leader, sa tingin ko nakita mo na ang lahat. Ang bulwagan ay hindi masyadong malakas. Bagamat marami kaming miyembro, dahil sa mababang natamo ko, nahihirapan kaming mabuhay sa Skysean City. Hindi nakakalimutan ang malaking halaga ng mga utang, ang bulwagan ay maraming utang. Ngumiti si Severin. Hindi mahalaga. Alam ko ang lahat pati na ang perang utang ng bulwagan sa Free Rebel Gang. Dalhin mo ako sa Free Rebel Gang bukas at babayaran ko sa kanila ang perang inutang ng bulwagan. Salamat, Supreme Leader. Naliwanagan si Yuka nang marinig na hindi na niya kailangan pang isipin kung paano babayaran ang lahat ng utang. Samantala, kumuha si Severin ng second grade medium rank alchemical pill kay Yuka. Ayon sa iyong kasalukuyang natamo, ang second grade medium rank na alchemical pill na ito ay makakatulong sa iyong umunlad sa susunod na antas ng mas epektibo. Lalo na't matagal ka nang nananatili sa estado. Ito ay isang second grade medium rank alchemical pill. Laking gulat ni Yuka nang makita ang alchemical pill sa kamay ni Severin. Hindi makapaniwalang sabi niya. Talaga bang binibigyan mo ako ng alchemical pill na ito? Tumanggaw si Severin. Oo, syempre. Hindi lang iyon. Gagawa pa ako ng mga alchemical pills mamaya para maibigay sa iyo at sa mga matatanda. 9 na buwan na lang ang natitira at kailangan mong maabot ang level 9 Warrior King sa loob ng 9 na buwang ito. Tinanggap ni Yuka ang alchemical pill habang nakakaramdam pa rin ng gulat. Gayunpaman, sinimulan niyang kutsain ang sarili nang sabihin ni Severin na kailangan niyang maging level 9 Warrior King sa loob ng 9 na buwan. Sa palagay ko ay hindi posible para sa akin na mag-improve ng napakabilis sa 9 na buwan na lang ang natitira. Hindi ganoon kadali ang pag-level up. Bago pa makapagsalita si Severin ay nagsalita muna si Sheila. Hahaha. Miss Yuka, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol doon. Nang matagpuan ni Severin si Larry at ang iba pa, napakababa din ng mga natamo nila. Pero ngayon level 6 Warrior Kings na sila. Siguro nakagawa na naman sila ng breakthrough nitong mga araw na nandito tayo. Sino si Larry? Tanong ni Yuka na nakakunot ang noo. Sumagot ni Sheila. Nako, siya ang Hall Master ng Draco Hall. Si Severin ay binigyan ng gawain na hanapin ang lahat ng 12 bulwagan at tulungan ang lahat ng Hall Masters na maging level 9 Warrior King sa loob ng 1 taon. 3 buwan na ang nakalipas mula noong natanggap niya ang gawain kaya 9 na buwan na lang ang natitira. Iyan ay magandang marinig na natagpuan mo ang Draco Hall. Talagang inaasahan kong makilala ang iba pang mga master ng bulwagan. Nakaramdam ng labis na pananabik si Yuka dahil sa wakas ay naramdaman niyang natagpuan na niya ang kanyang mga tao. Buo ang paniniwala niya sa kanyang kinabukasan. Hahaha. Ang Supreme Leader mo ay isang third-grade low-rank alchemist. Malaki ang posibilidad na maging Warrior Emperors kayo at hindi lang Warrior King. Napangiti si Sheila. Oh, my God. Warrior Emperor. Iyan ang yugto na hindi ko iniisip na mararating ko. Ibig kong sabihin hindi ba't pareho iyon ng The Three Commanders? Napalunok si Yuka at muling nabigla sa sinabi ni Sheila. Pagkatapos noon, tuwang-tuwa siyang tumingin kay Severin. Supreme Leader, ikaw ba ay talagang isang third-grade low-rank alchemist? Ang pinakamalakas na alchemist sa lungsod na ito ay nasa kanyang second grade lamang at napakabihirang mga ito. Lahat ay mangungulit at tutulong sa lahat ng paraan para mapasaya siya kung ang second grade alchemist ay makikita sa publiko. Bilang isang third grade alchemist sa murang edad na ito, tiyak na mayroon kang magandang kinabukasan. Ngumiti si Severin. Maaari mo akong tawaging Severin o Supreme Leader, at huwag mo na akong tawaging Mr. Severin. Naniniwala akong mas bata ako sa iyo ng 2 o 3 buwan. Ang formalidad ay upang ipahayag na hinahangaan ko ang iyong pagkamit at ang tingin ko sa iyo ay idolo ko. Hindi dahil sa edad. Matagal-tagal na rin simula noong nakakaramdam ng pagka-relax si Yuka. Maging ang ngiti niya ay parang mas matamis kaysa kanina. Naantig ang puso niya sa gwapo at kaakit-akit na anyo ni Severin. At kung gaano siya kabayanihan nang iligtas siya nito at binigyan siya ng alchemical pill para mapabuti ang kanyang pagkamit. Napangiti si Severin.
Miss Yuka, natutuwa ako. Alam ko kung gaano kahirap para sa iyo na pamunuan at binuo ang Taurus Hall sa lahat ng masalimuot na kapaligiran ito at ang kompetisyon mula sa maraming iba pang puwersa sa ilalim ng lupa. Sumagot si Yuka. Salamat sa papuri, sa palagay ko hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa hinaharap ng Taurus Hall kapag narito ka upang pamunuan kami. Siyempre naman. Ngumiti si Severin. Ang ibang mga bulwagan ay inilipat ang kanilang punong tanggapan sa South Link City sa South County. Dapat mo ring gawin ang parehong para ang lahat ng mga bulwagan ay mapangalagaan ang isa't isa. Higit sa lahat, mas madali para sa iyo at sa mga matatanda na pumunta upang hanapin ako kapag kailangan mo ng alchemical pills. Ito ay hindi ka panipaniwala. Nasa sabik na sabi ni Yuka. Oh, sabi mo nakahanap ka ng ilang bulwagan. Ilan ba talaga ang nakita mo? Tuwang-tuwa si Yuka na sa wakas ay nasa likuran na niya ang mahihirap na araw. Ngumiti si Severin. Ikaw, ang Draco Hall, Moss Hall, Equus Hall, Serpent Hall, at Tigress Hall. Nahanap ko na sila. Oh, at Canis Hall din. Mabuti naman. Nakahanap ka na ng 7 sa 12. 5 na lang ang natitira bago magkaisa ang lahat ng 12 bulwagan. Napangiti si Yuka. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Nakuha ni Severin ang pinagbabatayan na impormasyon batay sa sinabi ni Yuka. Kumunat ang noo niya at nagtanong. Sinasabi mo bang alam mo na hahanapin kita? Biglang napagtanto ni Yuka na hindi sinasadyang nabunyag niya ang isang sikreto. Sa isang nakakahiyang ngiti, ipinaliwanag niya. Hindi ko alam na darating ka pero sinabi ng matandang Supreme Leader na babalik siya para hanapin kami.